Goods na goods ito ngayon para sa Ginebra dahil itong big man na ito ay inaasahang makapaglalaro na sa Ginebra this semis. Ang maganda sa big man na to mas magiging malaking tulong pa siya sa Jeans lalo na kay Japet Aguilar na sentro ng Ginebra. At RR Pugoy posible di umano raw matrade kapalit star player. So yan ang ating mga tatalakayin. So mainit nga ngayon talaga ang usapan na patungkol sa mga possible palitan ng mga players sa PBA na kung sa ay nag-uugat sa mga palaisipan na gaya sa post na inside of the PBA mula nga raw sa source na si Sir Snow na kung sa ay nakasaad rito. Breaking, TNT, Converge at Blackwater may 3-team trade na niluluto. Ang swerte, ang unang bugso para makapagluto ng Mickey Bihon. Sabi niya, lahat ng grasya dinadaan sa hirap. Tipong you plant the seed sa isang bukid na bakante. Papalaguin mo. Ganyan dapat. Practical ka, hindi bugoy. First installment yan na payo ko sa buhay. Ay ambot. Ano ba pinagsasabi ko? At ayun na nga. Batay nga sa nakapaloob ng mga players dito na nilabas rito andito yung Mikey Williams, Roger Pugoy ng TNT, Cedric Bearfield ng Blackwater, and Ray Suerte at Gio Ambohot ng Converge. So kung ganun, possible 3-team trade ang maganap dito pag nagkataon. So kung titingnan natin yung kaunting background dito dito muna tayo sa Mikey Williams. Ito yung player na kamakailan lang nagparamdam about sa possible PBA comeback nito. May taas itong 6'2", 33 years old, kayang pumosisyon mapa point guard man o shooting guard. May napatunayan na rin sa PBA, literal na shooter, maligsi at pupwedeng pang crucial game na player. Yung Roger Pugoy, ito talaga yung isa sa pinaka-scorer especially sa labas ng TNT. Bukod dyan, defensive player. So for sure, kung matetrade ito, isa ako sa manghihinayang rin dito dahil sa tindi nga po ng laro nito na kaya niyang matulong para sa tropang giga. Kita nyo naman, isang 6'2" guard na may maayos na depensa, very experienced player at consistent shooter na nag-a-average pa nga ngayon conference ng 12.62 points per game, 3.38 rebounds per game, and 2.15 assists per game. At dito tayo, mula sa Blackwater naman na si Cedric Bearfield. May taas itong 6'2", gaya ni Mikey Williams, well experienced rin ito. Isang Filipino-American, may maayos na dribbling skills, maaasahan offensively, at very simple gumalaw pero very threat pag tuluyang nag-init. This conference nga, he averaged 20.75 points per game, 4.25 rebounds per game, and 3.75 assists per game. Dito naman tayo kay Ray Suerte, isang guard din na may taas na 6'2" din na siyang kakakuha nga lang ng Converge galing sa 1-on-1 trade kapalit ni BJ Andrade. So nakakagulat lang kung kinuha ito tapos sa huli magiging trade asset lang din. Isa rin itong shooter, may maayos na court vision dahil sa pagiging legit niya na shot creator. So nang dahil nga sa limited minutes, nag-average lamang siya this conference ng 4.80 points per game, 1.90 rebounds per game, and 1.10 assists per game. Pero kung mabigyan yan ng mas mahabang minuto, possible na higit pa dyan ang kayang magawa nito. Kay Gio Ambohot naman tayo, ito yung big man na may taas na 6'7", perimeter shooter, pwede ring pambantay sa mga big man. So sayang nga itong big man na ito dahil bukod sa size niya, may maayos itong laruan. Kaya lang hindi nabibigyan dito ng mahaba talagang playing time na kung sa ay ngayong kasalukuyan nag-average lamang ito ng 1.20 points per game and 0.80 rebounds per game. So kung sakali mang matuloy yung tulad sa mga nabasa natin ito sana maging fair ang lahat para naman walang lamangan. At dito tayo sa magandang balita sa Barangay Ginebra big man na ito na pwedeng pang back up at pwedeng makatuwang ni Japet Aguilar sa ilalim lalo na ngayong semis na si Troy Rosario. Matatandaan namang sa kahuli-huling naging laro ng Ginebra sa quarterfinals nagkaroon ng mild knee injury etong si Troy Rosario na siyang pinangamba nga po lalo na ng kampo ng Ginebra at lalo na ng mga Ginebra fans. Dahil kung tuluyang malalagay etong si Troy Rosario sa injured list, possible mahihirapan sa ilalim or mahirapan ng pang-ilalim ng Barangay Ginebra. Dahil si Troy Rosario nga may malaking role na ito sa Ginebra. Ang good news nga kay Troy ngayon mukhang nakaka-recover na talaga siya. Dahil sa nakaraang nilabas na video dito nagshooting na to kasama ng Gilas.
So patuloy nga rin ang magandang pagkakataon para sa nasabing player dahil ilang buwan lang matapos nga matupad ang kanyang pagnanais na makapaglaro sa favorite ng kanyang pamilyang koponan, sinundo naman ng pagbabalik Gilas nito na siyang sinama na nga sa Gilas Pool. So dito, di na tayo magtataka kung bakit muli itong isinama sa Gilas dahil na rin yan sa hindi na siya iba or hindi na iba si Troy bilang Gilas player. Bukod doon, alam na rin ni Troy yung sistema na umiikot dito. So sa mga ilang nangyayaring ang stint ngayon sa kasalukuyan sa Gilas Pilipinas, nakakasama na nga po muli or nakakasama na nila si Troy Rosario na siyang makikitahan mo ng mga update sa ginagawa ng Gilas dahil sa madalas nga siyang nag-upload sa kanyang IG social media account ng mga ensayo or laro ng Gilas Pilipinas. So goods din ang mga nangyayaring ito kay Troy, bagamat di pa siya sinasalang muli talaga sa laro ng Gilas, mainam din na natututo pa siya sa sistema kasabay ng kanyang pagpapahinga ng tuhod na namalmaan nga nung mga huling laro nila sa PBA. At inaasahan nga ngayong nalalapit na pagbabalik ng PBA for semifinals, inaasahang possible makapaglaro na ito sa Barangay Ginebra. So yun, sa ngayon ito nga lang po muna ang ating sports pasada, and thank you for watching guys, and God bless everyone.